Okay, mga kababayan, dahil po dito, sa away na 'to ay meron pang isa na nahalungkat. Ano na naman yung GP na nahalungkat? Ito tingnan niyo na lang kung ano yung nahalungkat mga kababayan. Bakit may nahalungkat na naman dito? Etong, usapan na tungkol po sa mga babae ni Digong, mga kababayan, dahil pinagtutulungan po ng lahat itong si, Jazz, Egan na meron daw access, nakakalapit, na ibibigay lahat. Pero nakita naman natin, parang siya ang favorito. Siya talaga ang gusto ni Digong. Nakita niyo naman sa video natin kahapon. Parang bumabalik sa pagkabata si Digong kung tumitig kay Jazzy. Yari ka! Ay talaga naman, yari ka. Yari ka! Kaya lang may asawa daw si Jazzy mga kababayan eh. 'Di ba? Meron daw asawang tao 'yon. Kaya lang di ko alam kung anong relasyon nila, kung anong romantic relationship meron sila. Pero mga kababayan, dahil sa kadaldalan ni Joey, eto si Joey po nagsabi nito, hindi ako. Mga kababayan, kinonfirm po ni Joey, nadulas po siya sa pagsasalita na yung rumored girlfriend ni Pangulong Pangulong Duterte. Mga kababayan mo, uy, baka mali ako diyan Baka mamaya sabihin niyo, "Oy, si GP gumagawa ng kwento na." Nagkamali lang po, mga kababayan. Si dating Pangulong Duterte ay may rumored girlfriend na ito nga ay si Girly Balaba. At yun daw ay hindi rumored, mga kababayan. Ito daw ay totoo na sila daw po ay naging magjuwa. Pakinggan natin. Identification of that person. So, ano, no? Sabi ni Melody Sara, Joey, what if pangalanan ni Kitty na si Jassy Egan nga? Anong magiging stand mo? Ganon. E di, magkakaroon talaga ng kampihan yan. Magkakaroon talaga ng kampihan yan. Ganon. And then people who are going to back the relationship of PRRD and Hanilet would come up, and the people who really witness the relationship of PRRD would also come up. 'Di ba? Ito nga nung nagsabi-sabi pa lang na gano'n, lumabas na nga si ano 'yun, yung rumored girlfriend ni PRRD na hindi naman talaga rumored kasi naging girlfriend naman talaga ni PRRD 'yun, si Girly Balaba. Oh! Mga kababayan, si Joey ang nagsabi nun na hindi ako. Hindi daw yun rumored. Naging girlfriend niya talaga mga kababayan si Girly Balaba. And if I'm not mistaken mga kababayan, she's the same lady na dati po ay naging karelasyon ni Aljo Bendijo. 'Di ba? Yung anchor ng ABS-CBN dati. At ang balita ko nga meron akong hindi ko lang na screenshot. May nagsabi sa akin kaya lang nakatakip yung pangalan niya mga kababayan, parang XXX lang yung pangalan niya. Ang sabi niya sa akin, alam niyo totoo talaga 'yan. Na yung babae na 'yan ay naging girlfriend talaga 'yan ni Duterte at may anak 'yan sila. Nagulat ako mga kababayan, totoo ba to sir? May reply siya. Totoo ba to sir, ma'am? Sabi kong gano'n kasi ni XXX nga Tapos ang sagot niya, oo, totoo yan. Ang anak niyan, katulad din nung anak niya, katulad din nung kay Garma. Sabi ko, bakit sinama niyo po si Garma? Di ba yung anak ni Garma may konting, ang pagkakabanggit nga niya may konting daw. Sabi ko, hindi po kasi special child po yun. Sabi kong ganon, wag niyo pong sabihin na may konting kasi magkaiba yung akong ganon. Mga kababayan, pero eto kinukumpirma ni Joey. Naku Joey hindi ako nagsabi nito. Ikaw nakikimarites lang ako. Pero wala naman po tayong ibang patunay mga kababayan. Kaya lang, sinasakyan ko lang yung sinasabi ni Joey dito. At yung sinabi nung nag-komento po, hanapin ko ngayon. Doon sa nandun yun sa comment kay kay Girly Balaba na content natin noong nakaraang araw. Na sinabi niya po talaga na may anak daw si dito sa Davao, sabi, kalat na yan Wala nang maitatago dito na sila ay naging magjowa at may anak sila ni Digong na itinatago lang. Yung babae na yun, mga kababayan, mga ka-GP Natics, talagang si Sara doon ay talagang
'Di ba? Kung kay Hanilet, deadma siya, doon kay Girly Balaba, itinaas niya pa yung kamay nito, inendorso pa nung 2019. At ang tawag niya dito, Mami. 'Di ba? Mami. Oh, hi Lorelai. Pero mga kababayan, balikan ko yung sinabi nung nagmamarites sa atin hindi ko talaga kasi nakuha yung pangalan niya. Na sinabi niya kaparehas daw nung kay Garma. Dalawa yung naisip ko. Kaparehas nung kay Garma, ibig sabihin mga kababayan, kung may ganong problema etong mga anak ni Digong sa ibang mga babae. Kasi sabi nila si Garma daw, naanakan din daw ni Digong. Sabi nila, 'di ba? Tapos kung may anak din siya kay Girly, ganun din, mga kababayan, ano kaya ang ibig sabihin nun? May lahi si Digong ng mahirap sabihin, baka kasi maka-offend tayo eh. 'Di ba? Kaya ba ganun yung mga anak ni Digong kung umasta? Parang ewan? Halak Si Sara, si Baste, si Pulong. Oh. Bakit ba nakulong itatanong mo? Ang alin? Pabuhat ako magaling siya magsalita, sino? Yung tatang nila yon. Si Digong, hindi ako yon. Hindi ko tatay yun, tatay nila yun. Bakit nyo naman gagawing tatay ko yun? Hindi ko tatay yun. Naloko na nga ako nun, nabudol nga ako nun dati, tapos sasabihin ko pa ngayon, tatay ko yun. Oh. Sabi ni Charlie Whiskey, talaga, meron bang papatol sa matandang yon? Guys, alam nyo, kapag kayo po ay syempre isang may pinakamataas na pwesto sa gobyerno, diba? Hindi imposible. Hindi imposible, lalo kung may pera ka. Hindi imposible ang babae kapag babaero ka, kapag ikaw ay manyakol, diba? Hindi imposible ang babae, lalong-lalo na mga kababayan, kapag ang babae po, 'di ba, ay nangangailangan din ng pera. Walang ano 'yan. Meron nga dito sa atin 'Di ba? Wag tayo maglokohan. Meron nga diyan mga pumapatol sa mga 4 na M 'Di ba? Yung matandang mayaman madaling mamatay. Oh. So kung mayroong pumapatol sa matandang mayaman madaling mamatay, posible rin mga kababayan na may papatol kay Digong. Aba, may pera. Presidente ka pa. Oh. Kasi GP ang buras ni Digong, lasaw na. Iba ang talong ni Digong, makinis. Baka nasa dugo na dutain na mayroon ganon sa mga anak niya, Sir Jorn. Yun nga rin po yung iniisip ko, mga kababayan. Pero again, wala po tayo, we don't have any liberty to talk about that at sabihin yung bagay na yun. Kasi iniiwasan ko rin na maka-offend tayo ng mga, kasi meron ako mga kaibigan, kakilala, diba, na may mga anak sila na may ganon na yung kanilang mga anak. Kagaya po nung anak ni Chris Aquino, si Josh, 'di ba? Pero hindi po natin sila, mga kababayan. Ayaw na ayaw ko po yung tayo ay mag-judge. Ayaw tayo nung manlalait tayo kasi ako kalait-lait din ako 'Di ba? Sabi ni Bert, Boss GP ang tatak ng mga Duterte, siguro yung kamao na symbolize ng mga Duterte ay siya ay si Boy Tigas, Boy Bulitas. I don't think na Boy Tigas, Boy Bulitas, mga kababayan. Sabi ko nga po, ang ibang tao, in a reality base, talagang pag may pera, kahit pangit, mga kababayan, papatulan. Diba, Maminua Julie? Di totoo yan. Kahit pangit pa yung partner, pero makapal ang bulsa, wag ka. Talagang kahit ano gagawin yan, mga kababayan. Makakuha lang po ng mana ng tao na yun. 4 na M, matandang mayaman, madaling mamatay. Sabi ni Pabuhat ako, kaya iba may matanda na yan, marami na ako. What? Hindi ko gets. Cecilio Bagos, good afternoon, Sir GB.
Magandang hapon din po sa inyo. Manuel Chan, kaya daming corruption ginawa. Ngayon nag-aaway-away na sa property at yaman. 'Di ba? Sabi ni Tropa Kills, kikiam daw yung yaman. Ay, yung kay Digong nyo. Hindi ko nakita, Tropa Kills. Nakita mo ba yon yung kay, yung sinend ni yung pinakita ni Maharlika sa video niya? Hindi ko tinignan, Kadiri. Baka mas maliit pa kay Boy Sili. Ah. Hindi, pero again, mga kababayan hindi ko po sinabi na facts yung sinabi ni Joey. Hindi ko rin po sinabi na facts yung sinabi noong nagko-comment po sa atin na may anak daw si Digong at itong si Girly Balaba. Kasi wala naman po tayong ebidensya para makapagpatunay nun. Evidence-based lang tayo pero nababanggit lang natin. Pero hindi ko po sinabi na yun ay fact. Okay? Tuloy natin to. Di ba tinatawag pa ngang mami Oo. yun ni Inday? Polly Octa, shoutout. Masarap Diba? daw yung topic ko. Sabi ni Chismis. Rolls Royce, hindi mo pa Aha. nasagot. Binigyan ba kayo ni Cathy Binag ng pera? Sagot. Thank you for asking that question, Rolls Royce. Dahil may Aha. utang pa talaga sa akin itong si Cathy Binag. No, Na I think Cathy Ito Binag pala is, yung sinasabi ni Basti eh. Talagang lumalabas yung mga pati utang-utang. Mga kababayan, naglalabasan na. not prudent because she knows the Aha. situation. She knows that she did not Ano, yung alam ko yan, Charlie Whiskey Yung ano ba yan, yung may pilik mata ng kambing. Nahilig din ako dyan nung kabataan ko eh. give us any money. Aha. Ikaw naman, Ate Cathy, paano-ano ka dyan ng mga ang tawag dito? Mhm. Teka lang, may message ko lang yung para makita nila. Grabe naman to, nagpatalastas pa. Aha. Teka lang You have to tell the truth. Aha. And you're not doing anything. Pagkatapos magpo-post-post ka lang dyan ng mga Bible verses. Sabi ni Robert J. Travel Adventures, natigas pa ba kapag 83 years old? Nako, guys, sabi ko nga sa inyo dati, di ba? Nakukwento ko sa inyo, when I was a newbie in a call center industry, mga kababayan, we sell products like Cialis or Viagra. So, ang pangalan ng product namin ay Male Enhancer. So, ito ay ginagamit sa long lasting, 'di ba? Erection. Ano pa ba? At ito daw ay naglalabas pa ng maraming fluid. Yan yung mga verbatal or verbatim na binabanggit ko doon kapag nag-spill ako. Ngayon, mga kababayan, I don't know kung ito ay effective. Pero sabi nila, kapag ikaw daw ay nagbebenta, dapat kailangan nagtitiwala ka sa product mo. Otherwise, mga kababayan, hindi ka makakabenta. Kaya siguro kahit di ko naman nagamit yung dati yung male enhancer na yon, pero ang dami namin nabebentahan, 83 years old. Tapos nagkakaroon sila ng tawag dito side comments or ano sila ng feedback na tumitigas naman daw yung kanila. Kaya tuwan-tuwa daw yung kanilang partner. So posible din na si Digong, mga kababayan, ay tumitigas pa. Pero palagay ko naman, etong mga babae niya, or naging babae, sabi ni Baste, 'di ba? Lahat sila dumaan, naging parte ng buhay ng puso ng kanyang tatay. Palagay ko naman hindi ngayon 'yon, 'di ba? Nung mga nagdaang panahon, nung panahon na siya po ay talagang nasa pedestal pa. Nung panahon na siya po ang pinakamataas siguro na official in the land, 'di ba? Kaya malaki po yung posibilidad. Oh yes, tama, Jody Sai. Pag may sakit ka sa puso, masama ang Viagra. Bakit, mga kababayan? Kasi
na-excite yung puso mo, bumibilis yung tibok, ayun, inaatake. 'Di ba? Yun, kailangan ano ka rito, magbebenta ka ng ganyan, dati meal enhancer, magtatanong ka muna kung may sakit ba sa puso. Oh, kung wala, matik. Mga kababayan, bula-bulahin mo na. What I did, yung ginagawa ko dati, kapag lalaki yung binibentahan ko, nagpe-pretend ako na babae. Eh, sinungaling ka pala, GP. Bakit hindi ko po kasalanan na magsinungaling? Bakit kanyo, mga kababayan? That is my job eh. Kailangan ko mabuhay. 'Di ba? Kung hindi, pag hindi ako nakabenta, eh sisipain ako ng kumpanya. Kasi meron kaming 3, kailangan kada araw, kada shift mo, meron kang bentang 3. Ako, babenta ko 12. Nung bago pa ako. Pero nung matigas na ang ulo ko, okay na, kota na ako eh. 'Di ba? Kaya lang, pag may hinahabol na talagang certain na amount or bilang po ng benta, eh kailangan mo po na makipagkaisa sa kanila. Kailangan mo tulungan yung team mo. Oh, kaya nun, kami nila JDB nung panahon na yon, talagang lagi po akong laging paldo, kapal ng wallet. 'Di ba? Laging may may appraisal, laging mayroong incentives. Oh, hindi totoo 'yon. Ang pangalan ko pag ginagamit ko dati Sam. Pag lalaki, pag babae kausap ko, ako si Sam. Babae kausap ha. Pag lalaki ang kausap ko, ako si Samantha. Pag nagkamali sa una, pwede mo naman pagbaliktarin 'yun, 'di ba? Yung Sam, gawin mong Samantha kagad. Oh. Bola-bola, chika-chika. Ganun lang 'yun, makukuha mo na, makakabenta ka na. Si Digong kaya. Sabi ni TJR2K25, GP, mayroon pa ba dyan? Pabili nga. Hindi ko po alam kasi partner ng call center company namin yung dati. Nasa US din naman yung nagpapadala po sa kanila mismo. Hindi namin nahawakan yun. Talagang lang, picture lang. Tapos yung mga halo lang nun, yun yung mga inaano namin. Kumbaga, may halo ito na may halong ginger, may halo nung, alam mo yung parang ginger din siya na may ugat na mahaba, mga kababayan? Ano ba yon? Tawag yung ginagamit ng mga Chinese. Nakalimutan ko yung tawag eh. Pero yun yung pinambibenta namin. Ito, wala to sa iba. Dito lang meron. Oh. Kaya talagang yung testosterone mo dito aangat. Kahit na matanda ka na. Sigurado, maghahanap ka. Mangangalabit ka kay misis. Bastos ni JP kung ano pinagsasabi. Oo. Oh, ginseng. Tama. May ginseng. Tama riyan. Ang galing mo ha. Nadali mo ako doon, paring go. Tama po, ginseng. Ay, Korean pala. Inaway mo na si Cathy Binag ngayon. Korean pala, sorry naman. Hindi nahingi ng donation. Ikaw sagot, nanghingi ng donation, pakita mo proof, sabi ni Stella Camacho. Okay. Anong proof mo, Stella Camacho, na nanghihingi ako ng donation? Hindi ako nanghihingi ng donation. Wala akong nanghihingi ng donation. Eto ang proof. Made in Philippines, Cobra na lang gamitin nyo, Lola. wala pa yung Cobra dati, Ma'am Jody Sai, during nung time ko sa call center nung newbie pa ako. Wala pang Cobra dati. At saka ewan ko ba? Eto hindi ko na itutuloy. Alam ko mabuboring kayo dito, pero marami silang balitaktakan at talagang maraming inilabas si Joey dito, mga kababayan. Hinggil kay Maharlika, hinggil kay Cathy Binag. Naglalabasan na po sila ng bao. Anthony Dolores, thanks, nabasa mo live pala, correct, ginseng. Tukuran na lang niya. Tukuran na lang niya. Kasi pag tinukuran, lalambot pa rin yun, guys eh.
Meron pa nga isa dati na natatawa ko, eto biro-biro lang pero hindi ko alam kung totoo yung sinasabi sa akin nung kausap ko dati. Sabi daw niya, "Ang galing ng gamot na 'to, Sabi niya gano'n, "Talagang, na-solve ako, Umorder pa nga yun ng siguro 50 ano pa, 50 box hindi capsule kasi kada isang isang box, isang ano niya, isang bottle niya may 30 pieces of capsule. Umorder ata yun sa akin ano, parang 50 box mga kababayan, kasi sabi daw nung asawa niya putang galing daw niya. Umabot daw dun sa pusod, gagong matanda yun. Hindi, totoo yun. Nung ano, tao nga, napakinggan pa yun ng ano, ng TL namin dati. So, pinakikinggan yun. Sabi nyo, grabe naman to, bastos naman itong kausap mo. Okay lang yan di ba, pang ano rin naman talaga yung binibenta natin. So, kailangan, alam mo kung paano mo i-adapt yung kanyang sinasabi. Pero totoo, yung sa ano, sa US, diretsahan, lalo yung mga black. Diretsahan ko magsalita tungkol sa bagay na yan. Kaya, syempre mga kababayan, kung babae ang nakausap nun, talagang ma-offend Oh. Hindi networking yun, Zoe. Nung nasa call center ako, hindi networking yun. Talagang ano siya, by piece siya. Binibenta siya by bottle na 30 pieces. Iniinom yun once a day. Tapos kapag ikaw, halimbawa ay nagustuhan mo yun, wala ka nang gagawin. Mag-automatic yun, magre-renew na magre-renew, kada buwan papadalan ka. Tapos kung ikaw ay marami kang friend na katulad mo, impotent, di ba? O kaya naman katulad mong hindi na tinitigasan, ang ginagawa nila, dahil yung mga lalaki nag-uusap-usap yun, wala na akong silbi. Ganun sila. O pag meron silang tropa na naka-experience nun, gagaya yan sila. Tatawagan ka naman ngayon, mag-uunahan pa yon. Can I buy this? My friend told me that this capsule is very effective. Sabi niya, could you please send that? Could you please send this immediately? I want to experience that. I want to experience what my friend experienced. Sabi ni Minowa Julie, wow, sana all gusto ko din bumili. Di ko alam kung meron pa nun guys Kaya lang parang napalitan yun eventually after a year nung nawala na kami doon kasi lumipat na ako ng company. Kiraulo yung TL ko dati Sabi niya sa akin, hindi daw ako gagaling. Hindi ako gagaling, nakakapagbenta na ako ng 15-15 kada araw, 12-12, 8 ata pinakamababa kada araw. Kasi pag ako nagbebenta, hindi ko nilalagay sa board. Lagi niya nakikita yung pangalan ko, walang number. Pinag-iinitan ako. Nung pag-break time ko, sabi ko, ganun pala hindi ako gagaling Di lipat ako ng company, 1 linggo pa lang, nandun na ako sa kabilang company. Magaling mag-bend. Kailangan kasi manloloko ka pala, Jeep. Hindi, kailangan kasi mga kababayan, unang-una mong gagawin, put your shoe in their shoe. At syempre, kailangan empathize, magpakita ka ng sympathy, that you are one of them. Di ba? Kunwari, meron ng ano ba yung pinagkukwento ko? Kunwari, ang madalas ko pang gawin noon, ako din ay matanda na. Matanda ka na. Pero hindi, sabi ko mga around 50. Tapos, nararanasan ko na rin yung ganun. Then I experienced, my friend told me, mga kababayan, to take this pill. Sabi kong ganon. Pinasubok niya sa akin. So, when I use it, instantly, my Junjun got erected. Di ba? Mga kababayan, di nakikinig siya. Sabi ko, ginamit namin ng asawa ko. Sabi niyang ganon, ako nga rin. Ganun talaga yun. Di ba? Piruin mo, sabihin ko, kahit na hindi ako nakagamit na, sabi ko, nagamit na namin yun. Kasi kung wala kang masasabi na ito ba, nasubukan mo na. Pag sinabi mong hindi, paano ako maniniwala sa'yo?
Hindi ko na ata kaya magboses babae. Sabi ni Tita Himawari, GP sample boses po ni Samantha. Hindi ko na ata kaya eh. Hello, thank you for calling customer service. This is Samantha. How can I help you today? Parang hindi na ata bagay, guys. Anyway,